Sa mundo ng politika at negosyo, iilan lang ang kasing makulay ng buhay ni Luis Chavit Singson. Isang taong kilala hindi lang bilang gobernador, kundi bilang simbolo ng kapangyarihan, karisma at hindi matatawarang kayamanan. Mula sa mga bundok ng Ilocos Sur hanggang sa mga international stage ng Miss Universe, si Chavit ay patunay na kayang abutin ng isang tao ang tuktok ng tagumpay kung may determinasyon, diskarte at ugnayan sa tamang tao. Pero sa likod ng mga marangyang kotse, private jets, at mga negosyong multibilyon, marami ring usap-usapan tungkol sa mga babae sa buhay niya, sa mga kontrobersya, at sa mga kwento ng kanyang pagiging ama, politiko, at negosyante. Kaya sa video na ito, susuriin natin ang mga kayamanan ni Chavit Singson at ang mga babaeng naging bahagi ng kanyang makulay na buhay. Siguraduhing manatili hanggang dulo dahil ang kwentong ito ay puno ng aral, intriga at inspirasyon. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang ganitong kwento ng kapangyarihan at pag-ibig. Bago pa siya maging isa sa pinakamayamang personalidad sa bansa, si Luis Crisologo Singson ay isang batang lumaki sa simpleng buhay sa Vigan, Ilocos Sur. Ipinanganak siya noong 1941 sa pamilyang kilala na sa negosyo, si Don Jose Singson. Ang kanyang ama ay isa sa mga unang negosyante sa tabako at agrikultura sa Hilagang Luzon. Bilang bunso sa magkakapatid, maaga niyang natutunan ang halaga ng disiplina at tiyaga. Habang ang ibang kabataan ay naglalaro, si Chavit ay tumutulong sa kanilang negosyo. Doon niya unang nakita kung paano dumadaloy ang pera mula sa pag-aalaga ng hayop hanggang sa pagbebenta ng tabako. Ang kanyang kakayahang magpatakbo ng negosyo ay humubog sa kanya bilang leader sa murang edad. Noong 1960s, nagsimula siyang pumasok sa politika bilang konsehal hanggang tuluyang maging mayor ng Vigan at di kalaunan ay gobernador ng Ilocos Sur. Dito unang nakita ng publiko ang kanyang diskarte mahigpit pero maabilidad, matapang pero may puso para sa mga Ilocano. Ngunit sa likod ng kanyang pag-angat, may mga laban din siyang hinarap kabilang ang mga away politika laban sa mga karibal na angkan sa rehiyon. Sa paglipas ng panahon, ang pangalan ni Chavit ay naging kasing kahulugan ng kapangyarihan sa norte. Sa mga proyekto, tulong at pag-unlad na kanyang dinala, tinawag siyang Hari ng Ilocos, isang titulo na dala niya hanggang ngayon. Ngunit habang lumalawak ang kanyang impluwensya, kasabay din nitong dumami ang kanyang mga negosyo at mga kwentong bumabalot sa kanya. Ang yaman ni Chavit ay hindi lang basta resulta ng politika, ito ay bunga ng dekadang pagnenegosyo. Itinatag niya ang LCS Group of Companies, isang conglomerate na may higit sa 30 negosyo mula mining, construction, power, shipping, real estate hanggang telecommunications. Sa simpleng salita, halos bawat industriya sa Pilipinas ay may tatak na LCS. Isa sa mga kilalang proyekto niya ay ang Baluarte Zoo sa Vigan. Hindi ito basta tourist spot kundi isang simbolo ng kanyang pagmamahal sa hayop at kalikasan. Libre itong pinapapasok at ayon sa kanya, ang tunay na kayamanan yung kaya mong magbahagi ng saya sa iba. Bukod dyan, si Chavit ay may gold mining investments sa Compostela Valley at Surigao at ilang luxury properties sa Metro Manila at Ilocos. Mayroon din siyang fleet ng mga sports cars, kabilang ang Rolls-Royce, Ferrari at Bentley, private jets, at isang luxury yacht na ginagamit niya sa business at leisure. Taong 2016 nang maging headline si Chavit nang siya mismo ang isa sa mga nagpondo sa Miss Universe pageant na ginanap sa Pilipinas. Dahil dito, nakilala siya sa buong mundo bilang the man behind Miss Universe PH. Mula noon, naging bahagi na siya ng global business circle at nakipag-partner pa sa mga foreign investors sa energy at tech sector. May mga nagsasabi na aabot sa bilyon-bilyong piso ang net worth ni Chavit kahit hindi ito opisyal na nakasulat sa Forbes, malinaw sa kanyang mga negosyo at ari-arian na isa siya sa mga pinakamatatag sa bansa. Sa Ilocos, may mga mansion siyang malapalasyong bahay. At sa Vigan, halos bawat kanto ng lungsod ay may tatak ng kanyang kontribusyon mga kalsada, eskwelahan, at mga proyektong pangkabuhayan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi maikakaila na si Chavit ay may isa pang aspeto ng buhay na hindi kasing kontrolado ang tungkol sa pag-ibig. Si Chavit ay hindi lamang kilala sa yaman,
kundi pati na rin sa mga babaeng dumaan sa kanyang puso. Ang una at pinakakilala ay ang kanyang dating asawa, Evelyn Verzosa Singson, ang babaeng matagal niyang nakasama sa politika at negosyo. Magkasama silang bumuo ng pamilya at may mga anak na lumaki ring may pangalan sa lipunan, kabilang si Ronald Singson na naging kongresista at gobernador din. Ngunit tulad ng maraming makapangyarihang lalaki, dumating din ang punto na ang kanilang pagsasama ay nasubok. Naghiwalay sila matapos ang mga isyong lumabas sa media, ngunit nanatiling magkaibigan at magkasangga pagdating sa pamilya. Matapos nito, ilang beses ding naiugnay si Chavit sa mga beauty queens at artista. Isa sa mga pinakatampok ay si Rachel Lobanco, dating sexy actress at model na madalas makita sa tabi ni Chavit noong mga 2000. Bagaman hindi nila diretsong kinumpirma ang relasyon, maraming beses silang nakitang magkasama sa mga event at madalas pang ang tinutukso sa media bilang The Governor's Muse. Bukod kay Rachel, may mga napabalitaring ugnayan niya sa ilang pageant personalities at public figures. Ngunit sa mga panayam, palaging kalmado ang sagot ni Chavit. Kung may dumaan man sa buhay ko, hindi ko ikinakahiya. Lahat naman tayo ay may karapatan magmahal. Sa kabila ng mga usap-usapan, nanatiling pribado si Chavit sa kanyang personal na relasyon. Marami ang humahanga sa kanya hindi lang dahil sa kayamanan, kundi sa paraan niya ng pagtrato sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay, palaging may respeto, kahit matapos ang lahat. Ang mga babaeng dumaan sa buhay ni Chavit ay naging bahagi ng kanyang kwento bilang tao, hindi bilang politiko. At sa mga panahong siya'y sinusubok ng kontrobersya, kadalasan ay tahimik lang siyang ngumiti at magpatuloy sa kanyang ginagawa. Dahil para kay Chavit, mas importante pa rin ang legacy kaysa sa chismis. Habang lumalawak ang negosyo at pangalan ni Chavit Singson, kasabay rin nitong lumalim ang kanyang papel sa politika. Hindi lang siya basta gobernador, isa siyang kingmaker, isang taong may kakayahang magpasikat o magpabagsak ng mga politiko sa Ilocos. Sa loob ng ilang dekada, siya ang naging haligi ng rehiyon at kahit ilang ulit siyang bumaba sa pwesto, tila siya pa rin ang may huling salita sa bawat desisyon. Ngunit hindi puro tagumpay ang dumaan sa kanyang buhay. Naalala pa ng marami ang mga kontrobersya noong 2000 nang masangkot siya sa mga isyong politikal, kabilang ang mga kasong kaugnay sa huweteng at mga away ng angkan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag at muling bumangon na parang walang nangyari. Para kay Chavit, ang tunay na leader ay yung marunong humarap sa unos at hindi natitinag. Sa labas ng politika, patuloy siyang nagtagumpay sa negosyo. Isa sa mga pinakamalalaking tagumpay niya ay ang pagpasok sa telecommunications industry. Bago pa man pumutok ang mga bagong telco players sa bansa, si Chavit ay isa na sa mga unang nagtangkang bumuo ng sariling linya ng serbisyo, pinatunayan niyang kaya rin niyang makipagsabayan sa mga higante sa industriya. Bukod pa rito, pumasok siya sa renewable energy projects, aviation services, at real estate ventures sa labas ng bansa. Ang ilan sa mga negosyo niya ay umaabot na ngayon hanggang South Korea, Middle East, at Southeast Asia. At habang patuloy ang paglawak ng kanyang empire, sinisiguro niyang hindi nakalilimutan ang pinagmulan ang Ilocos Sur. Kapansin-pansin din ang kanyang pagkahilig sa luxury lifestyle. May sarili siyang mga mansion sa Vigan, Baguio at Maynila. Sa mga event, madalas siyang dumadating sakay ng kanyang gold-plated Hummer or private helicopter. Ngunit sa kabila ng karangyaan, kilala siya bilang mapagbigay. Sa tuwing may bagyo o kalamidad, isa siya sa mga unang nag-aabot ng tulong gamit ang sariling pera at resources. Marami ang nagtatanong, saan ba nanggagaling ang lakas at determinasyon ni Chavit? Ang sagot ay simple lang para sa kanya. Kapag alam mong tama ang ginagawa mo, tuloy ka lang. Kahit ilang ulit ka pang batuhin, magpakatatag ka. Ang ganitong pananaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa mga pinakarespetadong personalidad sa bansa, isang negosyante, politiko at ama na hindi kailanman sumuko. Sa bawat tagumpay ni Chavit, may aral na nakatago. Hindi siya basta yumaman dahil sa suwerte, kundi dahil sa disiplina, tiyaga at kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao. Marami ang nagsasabi na ang sikreto ng kanyang kayamanan ay ang pagpapahalaga sa tiwala at relasyon. Sa mundo ng negosyo at politika, alam niyang mas mahalaga ang kredibilidad kaysa sa pera. Sa mga panayam,
Madalas niyang banggitin na hindi lahat ng laban ay pera ang puhunan. Ang tiwala, respeto, at pangalan yan ang tunay na kapital. Dahil dito, marami pa rin ang nagtitiwala sa kanya kahit ilang dekada na ang lumipas. Maging ang mga dating kalaban niya sa politika, ngayon lumalapit na rin para makipagkaibigan o makipagpartner sa negosyo. Ngunit sa likod ng yaman at impluensya, may isang bahagi si Chavit na madalas hindi napapansin ang pagiging ama at lolo. Sa mga panahong wala na siya sa entablado, mas pinipili niyang makasama ang kanyang pamilya sa Vigan. Doon, sa tahimik na bakuran ng kanyang Baluarte Zoo, madalas siyang nakikitang nagpapakain ng hayop, nagkukwento sa mga apo, at nagbabalik tanaw sa mahabang buhay na kanyang pinagdaanan. Marami ring nagsasabing marunong siyang magmahal. Sa kabila ng mga babaeng dumaan sa kanyang buhay, palagi siyang tapat sa prinsipyo ng paggalang sa mga naging bahagi ng kanyang kwento. Hindi siya nagkukubli o nagbubura ng nakaraan bagkus, tinatanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Para kay Chavit, ang pag-ibig ay hindi kahinaan, kundi inspirasyon. Ngayon, sa edad na higit 80, nananatiling aktibo si Chavit sa negosyo at sa ilang public engagements. Isa pa rin siya sa mga pinakamalakas ang impluensya sa Ilocos at sa buong bansa. Marami ang humahanga, marami rin ang bumabatikos, ngunit iisa lang ang tiyak. Ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang lalaki ng kanyang panahon. Sa dulo ng lahat, ang kwento ni Luis Chavit Singson ay hindi lang tungkol sa pera, politika, o pag-ibig. Ito ay kwento ng isang taong marunong bumangon, lumaban, at magbigay inspirasyon. Mula sa simpleng batang Ilocano hanggang sa pagiging bilyonaryo at global figure, ipinakita niya na walang imposible sa taong determinado. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, nananatili pa rin siyang misteryoso. Ang ilan ay nakikita siya bilang simbolo ng ambisyon, habang ang iba naman ay nakikita siyang larawan ng kapangyarihan at kontrobersya. Kaya ngayon, gusto naming itanong sa inyo, para sa'yo, sino si Chavit Singson? Isang inspirasyon ng tagumpay o isang makapangyarihang alamat na may sariling lihim? Ilagay ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong kwento ng kapangyarihan, yaman at pag-ibig, at huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa ating channel para hindi ka mahuli sa susunod nating mga kwento dito lang sa ating YouTube channel.